Hi guys! Welcome to my vlog. Ang aking topic ngayon ay about sa savings the right way. Ayan. Nandito yan sa aklat ni ING. The Secret to Savings and Building Your Future. So ano ba ang tamang formula ng pag-iipon? Ayan. Natanong niyo na ba sa sarili niyo na sa tinagal-tagal yung pagtatrabaho ay wala pa rin kayong ipon hanggang ngayon? Dahil ako, maraming beses ko nang naitanong yan sa sarili ko. Sa tagal ko sa abroad, wala akong ipon. Pero noon yun, nung hindi ko pa nakilala si IMG, yung hindi pa ako naturuan kung ano yung tamang formula ng pag-iipon. Yan. So, bakit nga ba wala tayong mga ipon? Yan. Kayo, bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong mga ipon? Siguro, maling formula ang ginagamit nyo sa pag-iipon. So, ano ba yung maling formula na yun? Iyon ang income minus expenses equals savings. Ayan. So, wala ka talagang maipon kung yun yung formula na gagamitin mo hanggang ngayon. Kasi pag walang natira, walang ipon. Kaya, sabi ni Warren Buffett, ayan, hindi ko alam kung tama yung pagbigkas ko sa apelyido niya. Isa ito sa pinakamayamang tao sa mundo, si Warren Buffett. Meron siyang advice dito na sinabi niya, don't save what is left after spending, spend what is left after saving. So, bago tayo gumastos, magtabi muna tayo ng ipon. In other words, pay yourself first. Ito yung tamang formula ng pag-ipon para makaipon talaga kayo. Yung tamang formula is income minus savings equals expenses. Yan. So, bago ka gumastos, ayan, magtabi muna tayo ng pang-savings natin. Saka natin ubusin yung pera na or gumastos kapag nakapagtabi na tayo ng pang-savings. Yeah. So before you spend, you need to save first. Yan. So, pero kung maka-Diyos naman kayo, naniniwala kayo na yung mga blessing mo sa buhay ay galing kay Lord, meron pa talagang pinaka-the best na formula. Ito ang income minus tithes, minus savings, equals expenses. Ayan. So, yung tithes ay para kay Lord yun. Pwede mo siyang ibigay sa simbahan, sa charity, o may mga tao kang tinutulungan. So, paano ba natin gawin itong pinaka-the best na formula ng pag-iipon? So, halimbawa, sumasahod ka ng 20,000, bawasan mo siya ng 10%, which is 2,000. Ayan, ibigay mo sa simbahan. And, bawasan mo din siya ng 20% para sa iyong sarili, para sa savings. So, yung natira, ayan, pwede na natin yung ubusin yung natirang 70% para sa mga gastusin. So, yun lang. Sana nakatulong. Ngayon na alam nyo na ang tamang formula ng pag-iipon ay umpisahan nyo na. Kahit hindi, kahit pa konti-kunti lang. Importante na mayroon tayong maitabi in the future kasi hindi lahat ng panahon malakas tayo sa ating pagtatrabaho. Then, kung gusto nyo matuto about savings and investing, just PM me para mag-guide ko kayo dahil dito sa IMG, tinuturo namin ang the right way of savings and kung paano palaguin yung mga pera nyo. So, yun lang. Good morning!